Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Day 28 na po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Mark Castrodes. Nagpapasalamat sa lahat po na sumusubaybay. 28 days na tayong tumututok dito, Cathy. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama sa PTV4, IBC13, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 radio stations nationwide. At syempre sa lahat din po na tumututok sa www.ptv.ph at ang paglilitis.com. Importante po kasing sumubaybay kahit na wala po tayong television o radyo, nariyan po ang internet. Sa puntong ito, Cathy, hinga natin po ng update si Sharina sa harap ng Senado. Zarina? Matapos ang caucus ng mga senator judges, kanina ay nagdesisyon na ang impeachment court na i-reprimand si Attorney Jose Roy III dahil matapos i-cite for contempt ng korte dahil sa paratang nito na sinusuhulan daw ng Malacanang ang mga senator judges para sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile, mas mabigat daw ang reprimand kaysa sa admonish na natanggap ni Attorney Vitaliano Aguirre II na isa sa mga miyembro ng prosecution team dahil sa paratang na tumatanggap daw sila ng suhol. Kaya naman mamaya inaasahang haharap si Roy III sa impeachment court. Samantala, umani naman ng iba't ibang komento ang pagtayo sa witness stand ni Navotas Representative Toby Tiangco. Hello. Ang ilan ay sinasabi na natuon lamang sa pork barrel ang pagdinig kahapon. Marami naman ang nagsasabi na walang koneksyon sa Article 2, 3 at 7 na inihain ng prosecution team ang mga statement ni Toby Tiangco. Mamaya ay babalik o tatayo muli sa witness stand si Navotas Representative Toby Tiangco para sa clarificatory question with Senator Miriam Defensor Santiago dito sa Senado. At yan muna ang latest update dito sa labas ng Senado. Back to studio with Mark and Cathy. Maraming salamat Zarina Lusuegro at Mark ngayon naman ay kasama natin para bigyan tayo ng kanyang analysis sa mga naganap kahapon sa Day 27 ng impeachment trial. Kasama po natin Dean Amado Valdez. Welcome back po, Dean. Magandang hapon sa iyo, Kat, Mark, Attorney Mark. Magandang hapon ho sa lahat ng mga kababayan natin. Para po meron tayong factual backdrop din ng ating diskusyon. Panoorin po muna natin itong highlights at hihimayin po natin ito kasama si Dean Amado after watching this. Panoorin natin ito. Sinimulan na ng defense panel ang pagpresenta nila ng ebidensya sa pagpapatuloy muli ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Unang testigo nila si Congressman Toby Tiangco ng Navotas upang ipakita umano na politically motivated ang pagpapile ng impeachment complaint laban kay Corona. Inanunsyo ng korte na sa isang unanimous decision, ibinasura nito ang mosyon ng depensa na huwag tanggapin ang ebidensya ukol sa bank account si Corona na nakuha sa pamamagitan ng illegal na dokumento. Pinayagan naman ng korte ang offer of evidence ng prosekusyon maliban na lamang sa mga ebidensya na may kinalaman sa alegasyon ng bribery sa Article 3. Napagpasyahan din ng korte na huwag nang aksyonan ng mosyon ng depensa ukol sa pag-akwit sa akusado sa Articles 1, 4, 5, 6 at 8 na iniurong na ng prosekusyon. Tinanggihan din ng korte ang pagpapasabina sa ilang congressman at executive producer ng programang Head Start sa ABS-CBN. Naisa na silang ipatestigo ng depensa ukol sa pag-verify ng impeachment complaint. Pero ayon kay Enrile, verified na yung reklamo at hindi na kailangan pang i-verify muli. That as long as 1, 2, 3, 4, 5 or 100 of those who filed this case, verified this complaint, that is the verified complaint spoken of in paragraph 4 of section 3 of article 11. Subalit ayon kay Defense Counsel Justice Serafin Cuevas, wala daw determination ng probable cause at hindi daw binigyan ng pagkakataon si Corona na marinig ang kanyang panig bago siya in-impeach kung kaya't hindi ito nabigyan ng due process. Bunsod nito, mayroon daw paglabag sa karapatan sa konstitusyon ni Corona. Pero sinabi ni Enrile na mayroong sariling rules ang impeachment court. In the opinion of this presiding officer, and I think as well as of this court, that will mean that the Supreme Court will override the judgment of this impeachment court. We will deny any interference in the judgment of this impeachment court. Sinabi ni Cuevas na magpipresenta sila ng kabuang 20 testigo.
Kabilang dito ang 3 congressmen na sina Joseph Emilio Abaya, Miro Kimbo at Erin Tanyada na nais silang ipasabpina bilang adverse witnesses. Matapos ang mahabang usapan, napagpasyahan ng presiding officer na i-deny ang mosyon ng depensa na ipawalang bisa ang impeachment complaint. At least this court has followed the principle of due process that is demanded in a case like this. And so therefore, having made the ruling that this court assumed jurisdiction under the full faith and credit given to the processes of the House of Representatives, and knowing that it has jurisdiction, it proceeded with the trial, and so therefore, as much as we want to accommodate the desire of the defense, this presiding officer, with the permission of the impeachment court, regrets to deny the desire of the defense. So you proceed to present your evidence. Unang iniharap na witness si Congressman Tobias Tiangco ng Lone District ng Navotas. Sinabi ni Tiangco na nakatanggap siya ng text na nagsasabing may majority caucus noong Disyembre. Dahil natunugan na daw niyang tungkol ito sa impeachment ni Corona, pinilit daw niyang bumoto na para sa impeachment. Masama ang naging experience ko noong hindi ho ako bumoto ng yes sa impeachment ni Merceditas Gutierrez dahil yan ang number 1, no? Number 2, alam ko ho may numero na eh. So bakit ka pa hindi boboto? At number 3, ayoko hong mapag-initan I don't want to catch the ire of the most powerful man in the country who has a very high popularity rating, and that is the President of the Philippines, no? Sinabi niya na noong kaso kasi ni Ombudsman Merceditas Gutierrez, ang mga di boboto daw para sa impeachment ni Gutierrez ay di mabibigyan ng pork barrel. Ipinaliwanag ng depensa na ang testimonya ni Tiangco ay nagpapakita na politically motivated ang pag-file ng kasong impeachment laban kay Corona. We believe, Your Honor, that there is no basis, Your Honor, in proceeding with the filing of the case, that the motivation, Your Honor, is political. Ano po ang naging reaction po ni Secretary Abad dito po sa last letter nyo na June 27, 2011? Wala rin po, hindi rin ho sumagot. Okay, ano po ang ginawa ninyo nung walang sagot? Nung walang sagot, ako ho ay gumawa ng press release na sinabi ko na dahil sa aking no vote, iniipit ho ni Secretary Abad yung aking PDAF. Ano po nangyari matapos po nitong press release na sinasabi ninyo? Nagulat ho ako dahil nag-text ho sa akin si Secretary Butch Abad. It is a text message of Thursday, July 14, 2011 from Secretary Butch Abad. Sabi niya ho, Kong Tiangco, I read your PR today, your PDAF. On my own, I cannot withhold any legislator's PDAF. I suggest you find a way to talk to Pinoy. The speaker can help you along this line. Hindi naman daw siya naglakas ng loob na kausapin si Presidente Aquino tungkol dito. Pero noong daw Agosto ay ipinalabas na din ang kanyang PDAF. Sa ginanap na all-majority caucus, sinabi daw ni House Speaker Feliciano Belmonte na i-impeach daw nila si Corona dahil hadlang ito sa pag-usig kay dating Pangulong Arroyo. Sinabi pa ni Tiangco na nagpakita ng PowerPoint presentation si Representative Neil Tupas ukol sa impeachment complaint. Doon po sa Article 2, doon po sa PowerPoint presentation, meron po bang dokumentong pinakita sa inyo tulad po ng SALN ni CJ Corona? O Wala ho. wala? Hindi niya pinirmahan ang impeachment complaint dahil sa kanyang opinyon, pagtatangka daw ito para kontrolin ng Supreme Court. Binasa ni Tiangco ang ilang newspaper clippings na nagsasaad na maliban kay Corona, 3 pang Supreme Court justices ang nais ding i-impeach. Noong December 13 daw ay nag-privilege speech si Tiangco at nag-resign siya bilang chairman ng Committee on Metro Manila Development. Ayon pa daw sa mga pahayagan, sinabi ni Majority Leader Boyet Gonzales na ipapa-expel siya mula sa Kongreso kapag siya ay tumestigo. Nakausap daw ni Tiangco si Congressman Hermelando Mandanas na nagkwento sa kanya ukol sa sinabi ni Majority Leader Boyet Gonzales. Simple lang to. Kung pipirma ka, kakampi ka ni Pinoy. Kung hindi ka pipirma,
kalabang ka ni Pinoy. Maikli naman ang naging cross-examination ni Tiangco. The second tranche of 2010, which was our First. first 6 months, did you get all your PDAF? For the first tranche, yan ho yung sinasabi ko na delay. Na nakuha ko na yan August 1. So nakuha mo? Pero August 1. Oo, nakuha mo. August 1. Okay. Balak na anyayahan ng depensa na humarap sa witness stand sila Congressman Hermelando Mandanas, Boying Remulla at Rufus Rodriguez. Pag-uusapan naman sa caucus ang issue ukol sa pagpapatawag ng mga adverse witnesses na pawang bahagi ng prosecution panel. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan at Mark, gaya nga ng aking nabanggit kanina, kasama po natin ngayon, Dean Amado Valdez. Welcome back po, Dean. Magandang hapon ulit. Din, pakikwento nga po kung ano ang rason kung bakit prinisenta ng depensa ito si Congressman Tiangco. Well, nung una pa kasi ang defense na nila is palalabasin nila na biktima itong si Chief Justice ng kagustuhan ng presidente na alisin siya, no? So he is more of a victim at they try to grab the high moral ground. So yun ang gusto nilang palabasin dyan. But palagay ko dapat they have to recast their strategy dahil sa pumasok na yung mga ebidensya at meron ng yung burden of proof na-accomplish na ng mga prosecutors, no? So makikita mo ang comparison between the first day ng defense at saka yung first day ng prosecution. Ang first day ng prosecution pinasok nila agad yung issue ng SALN. Because yun ang platform ng the entire evidence for the prosecution. The evidence for the prosecution could have fallen. It will stand and fall with kung malalabas nila yung SALN. At nakita naman natin na nakapag-succeed ang prosecution, kaya everything that came in afterwards is parang yun ang North Star na lahat ng mga ebidensya ay nakakonect doon. Ngayon, ano ang North Star nitong defense evidence? Wala akong nakikita ang North Star kung itong depensa would start with what happened in the House. Clearly, isinetel na ni Senate President yan at hindi na nila pakikialaman yun, whether railroaded or not. Ang importante sa kanila is mabibigyan nila ng due process yung akusado. At ito nga, ang due process na binibigyan nila ng pagkakataon itong akusado na makapagpresenta ng ebidensya. Ito na yung